Napakaliwanag po, maminamahal. Kaya nga, nung panahon na kasama po natin ang Diyos na nagkatawang tao, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, maminamahal, nagtanong siya sa mga alagad, ano ang pagkakilala nila sa akin? Ano ang sabi nila tungkol sa akin? Kaya nga, ipinagkatiwala kay Apostol Pedro, maminamahal, ang iglesia ng Diyos. Ha? Sabi ng ating mahal na Panginoon sa iyo, Pedro, upon this rock I will build my church. Kasi sa kanya na-reveal. Sa kanya na-reveal, maminamahal, kung sinong ating mahal na Panginoong Kristo. Hindi siya tao. Siya po, maminamahal, ay anak ng Diyos. Siya ang Kristo. Ibig sabihin ng Kristo, siya ang Diyos na tagapagligtas. Nasa Lucas 2, talatang 11 at 12. Ang tinutukoy na Kristo dito, siya ang ating Panginoon, ang dakilang Diyos na tagapagligtas. Yan po ang ibig sabihin ni Apostol Pedro. Sabi, ikaw ang Kristo, ikaw ang anak ng Diyos. Sabi rito, maminamahal, kaya ipinagkatiwala sa Kanya ng ating mahal na Panginoon ang tunay na iglesia, sapagkat sa Kanya, kay Pedro lamang na-reveal ang katotohanan, maminamahal, sapagkat mahirap, mga minamahal, na ipagkatiwala ang iglesia ng Diyos sa mga natatakluban ng isip. Kaya nga, sa mga nabuksan ng mga isip nila patungkol po sa pagkakilala sa mahal na Panginoong Kristo, nasa kanila ang susi ng langit. Ang sabi ng mahal na Panginoon kay Pedro, sa iyo Pedro, ipinagkakatiwala ko ang susi ng langit. Ha? Nasa iyo ang susi, ibinibigay ko sa iyo ang susi. Ang sino mang inyong patawarin dito sa lupa ay patatawarin sa langit. Ang sino mang tatalian dito sa lupa ay tatalian nyo sa langit. Basahin po dito, mga minamahal. Basahin po natin ang Mateo 16, 13 hanggang 19. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanata 16, talata 13 hanggang 19. Sa 13, nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kaniyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Sa 14, at kanilang sinabi, alang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias, o isa sa mga propeta. Ginse, kanyang sinabi sa kanila, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos ng buhay. 17, at sumagot si Jesus at sa kanyang sinabi, mapalad ka, Simon, Bar Jonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. 18, at sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, ay sa babaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig labang sa kanya. 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagahan sa lupa ay kakalagahan sa langit. Amen. Nakita niyo po, maminamahal, bakit po kay Apostol Pedro ipinagkatiwala ang tunay na iglesia ng mahal na Panginoon? Sapagat sa kanya na i-reveal, sa kanya, maminamahal, na naipahayag ng Diyos. Yung tunay, maminamahal na kalagayan ng ating mahal na Panginoong Kristo. Siya po ang Kristo. Ang Kristo na tinutukoy dito, siya ang Diyos na tagapagligtas. Lucas 2, talatang 11 hanggang 12. Siya ang Diyos na tagapagligtas, maminamahal. Yan po ang ibig sabihin ng Kristo. At ang sabi, siya ang Panginoon. Sabi, maminamahal, nung ipinayag ni Pedro, maminamahal na ang ating mahal na Panginoon, siya ang Kristo, siya ang anak ng Diyos, ang Diyos na nagkatawan tao. Sinabi sa kanya ng ating mahal na Panginoon, mapalad ka, Simon Bar Jonas, sapagkat hindi ipinayag sa ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama sa langit. Kaya sinasabi ko sa iyo, Pedro, sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng Hades ay hindi magsipanaig laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng langit, ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Hanggang ngayon, maminamahal, nagtatalo-talo mga tao ngayon, mga iba't ibang mga sekta at reliyon, mga leader ng reliyon, nagtatalo-talo sila, gaya ng mga sinasabi ng mga tao dito, sino si Kristo? Sabi, siya ay propeta lang, siya ay tao lang, siya ay sugo lamang ng Diyos. Nagkatalo-talo sila, katulad din po ng pinagtatalunan ng patungkol sa pagkakilala sa mahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, pinagkakatiwala lang ng Diyos
ang kanyang tunay na iglesia sa mga taong nabuksan ng isip, nabuksan ng pangunawa, maminamahal gaya ni Pedro, na ang pagkakilala niya sa mahal na Panginoon, siya ang Kristo, siya ang Diyos na tagapagligtas, siya ang anak ng Diyos, ang Diyos na nagkatawang tao. Sabi ng Lucas 2, talatang 11 hanggang 12, maminamahal, ang tinutukoy na Kristo rito, siya ang Panginoon, siya ang ating Diyos na tagapagligtas. Basahin natin Lucas 2:11 at 12. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanatang 2, ang taladay 11 at 12. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David, ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. 12. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakaiga sa isang pasabsaban. Amen. Kaya nga maminamahal, ang mga sekreto na unang naipahayag sa atin ngayon, sabi ng Biblia, God manifest in the flesh. The incarnation of God, yung pagkakatawan tao ng ating mahal na Panginoon. Maliwanag na ang Diyos ay nagkatawan tao. Ang Diyos na nagkatawan tao, maminamahal, ito po ang ating mahal na Panginoong Kristo. Siya po ang creator sa banal na kasulatan. In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. Sabi ng John 1:3, maminamahal, ang mundo ay wala kung wala siya. Ang sanlibutan ay ginawa niya, ngunit hindi siya tinanggap ng sanlibutan. Ang sabi, at ang salita, ang sabi, the Word made flesh. At ang salita ay nagkatawang tao. Kaya nga ito pong salita na ito po, maminamahal, ay Diyos. Ito po ang ating mahal na Panginoon Diyos. Siya po ang Creator. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. At naniniwala ang lahat ng mga sekta at reliyon na ang tinutukoy po rito ang ating mahal na Panginoong Kristo. Kaya kung naniniwala kayo na ito ang ating mahal na Panginoong Kristo, dapat paniwalaan natin na siya po ay Diyos. Siya ang kaisa-isang Diyos. Sabi sa Diyos na marunong, sa kaisa-isang Diyos na marunong, the only wise God, sa pamagitan ng ating mahal na Panginoong Kristo. Sabi rito, mamaya basahin natin John chapter 1, verse 1, tapos talo ng 3, talo natin ng 10, 11, at talo ng 14. Basahin natin ng talata. Dito po sa aklat po ng 1, kabanatang 1, talatang 1 at 3, at talo ng 10 hanggang 11 at 14. Dito sa 1, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Dito sa 10 at 11, siya'y nasa sanglibutan, at ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. 11, siya'y naparito sa sariling kanya, at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Talo ng 14, at nagkatawang tao ang berbo at tumahas sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kalwalatian gaya ng bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Amen. Kaya nga, maminamahal, ito po ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Siya po ang tinutukoy na the Word. In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. Ang sabi ng verse 3, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Kung wala siya, sabi rito, ang lahat ng bagay ay ginawa niya. At aliman sa lahat ng ginawa, ay hindi ginawa kung wala siya. Ang sabi siya ay nasa sanlibutan, ang sanlibutan ay ginawa niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya ay naparito sa sariling kanya at hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Kaya nga sabi ng nabasa natin kanina sa 12 ng Lucas, siya po ipinanganak sa sabsaban. Narito, ang Panginoon, ang Kristo ay papanganak, at makikita nyo ang tanda na siya ay narito ang isang bata na nasa sabsaban. Ay yung Diyos na nagkatawang tao, ipapanganak sa sabsaban sapagkat hindi siya tinanggap. Hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Kaya nga, yung pong pagkapanganak ng ating mahal na Panginoong Kristo sa sabsaban, yan po ay tanda na hindi siya tinanggap ng tao. Ayaw siyang tanggapin ng kanya sariling kanya. Kaya sabi ng 14, maminamahal, and the Word was made flesh, at nagkatawang tao ang berbo. Sino yung berbo na tinutukoy dito? Ito po yung Creator. Kung mababasa niyo sa Genesis 1, verse 1 up to 3, ito po yung espiritu na boses lang. Na salita lamang, maminamahal, ginawa ng salitang ito ang langit at lupa. Lahat ng mga bagay nandito sa mundo, ginawa ng salita na yun.
Sabi ng Genesis, sabi Genesis 1, verse 1 up to 3, maminamahal, sabi rito, siya po ang tinutukoy na salita na gumawa ng langit at lupa. At yan po, sabi ng John 1:1, yan po ay ating mahal na Panginoong Kristo. Kung matutungayan natin, dagdag natin ang Genesis chapter 1, verse 1 up to 3, ang tinutukoy na salita, ito po ang Creator. Sabi rito, basahin natin. Dito po sa aklat ng Genesis, kabanatang 1, talata nga 1 hanggang 3. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Sa 3, at sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Amen. At sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Sinabi ng Diyos magkaroon ng tubig at nagkaroon ng tubig. Sinabi ng Diyos magkaroon ng mga bundok, magkaroon ng mga punong kahoy, magkaroon ng mga hayop. Yun ay sa pamagitan ng salita. Yan po yung tinutukoy sa Biblia. In the beginning was the Word. And the Word was with God and the Word was God. Siya po yung tinutukoy sa Genesis at ito po ang ating mahal na Panginoong Kristo. Kaya nga, mga minamahal, ang unang na-reveal dito, mga minamahal, the incarnation of God. The incarnation of God. Ang pagkakatawang tao ng ating mahal na Panginoong Diyos. At pangalawa, mga minamahal, yung the name of God. Na-reveal dito yung pangalan ng Diyos, maminamahal. Sabi po rito, Isaiah 52 verse 6 at Zechariah 14:9, sinabi maminamahal dito, hindi pa po revealed sa lumang tipan ang pangalan, ang tunay na pangalan ng Diyos. Pero mababasa po natin dito po sa bagong tipan, mga minamahal, the name of God revealed. Kaya nga, ang ating paksa ay the secret was revealed. Unang-unang na-revealed, maminamahal, yung the incarnation of God. Pangalawa, sabi, the name of God revealed. Yung pangalan ng Diyos ang pangalawang na-revealed. Sabi rito, Isaiah 52 verse 6, Zechariah 14 verse 9, maminamahal, ang pangalan ng Diyos dati ay hindi makikilala. Hindi kilala. Ay hindi alam ng mga tao noon. Pero sa Zechariah 14:9, sinabi darating ang araw, ang Panginoon ay maghahari sa buong lupa at isa na lang ang kanyang pangalan. Kasi nga, nung hindi pa alam ang pangalan ng Diyos noon, tinatawag siya bilang Diyos, bilang Panginoon, Adonai, Elohim, El Shaddai, kung ano-anong mga katawagan ang tinatawag sa kanya, Jehovah. Pero maminamahal, sabi tatawagin na lang siya sa isang pangalan. At ito po ay marirebuild sa Mateo 1:21 hanggang 23, yung Jesus maminamahal na tatawaging Emmanuel, ito po ay sumasa atin ang Diyos. Kaya yung pangalang Jesus, ibig sabihin niyan, maminamahal, iyan po ang pangalan ng ating mahal na Panginoon Diyos sapagkat mga minamahal, sumasa atin ang Diyos, ibig sabihin ng Emmanuel. Pero ang pangalan ay Jesus. Basahin po natin ang mga talata, Zechariah, mamaya, Isaiah 52 verse 6, Zechariah 14:9, mamaya sa Mateo 1:21 hanggang 26, hanggang 23. Dito po sa aklat ng Isaiah, kabanatang 52, talata nga 6, kaya't makikilala ng aking bayan, ng aking pangalan. Kaya't matatalastas nila sa araw na iyon na ako yaong nagsasalita, narito, ako nga. Dito po sa Zacarias, kabanata 14, talatang 9, sabi dito, at ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na iyon, magiging ang Panginoon ay isa, at ang kanyang pangalan ay isa. Dito sa Mateo, kabanatang 1, talatang 21 hanggang 23. Sa 21, at siya ay manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. 22, at nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito, ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Amen. Yan po, maminamahal, yung the name of God revealed. Na-i-reveal na ang pangalan ng ating mahal na Panginoong Diyos. Sa lumang tipan, sabi ng Biblia, maminamahal, ay hindi pa po revealed. Ang sabi, kaya't makikilala ng aking bayan, ng aking pangalan. Makikilala pa lang. Hindi pa nila alam, kaya nga tinatawag siya bilang Panginoon, bilang Jehovah, bilang El Shaddai. Iba't ibang mga katawagan, Adonai, Elohim, yung tinatawag pa maminamahal na Yehoshua.
Iba't ibang mga katawagan. Pero sabi rito, magiging ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. At sa araw na yon, ang Panginoon ay magiging isa at ang kanyang pangalan ay isa. Amen. At ito po, maminamahal, sabi rito, ito po yung nangyari sa Mateo 1:21. Sabi, ang pangalang itatawag sa kanya Jesus, sapagat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sino ba ang nagliligtas sa kasalanan? Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon Diyos. Sinabi ng 22, nangyari nga ang mga bagay na ito upang maganap ang sinilita ng Panginoon sa pamagitan ng mga propeta na nagsasabi, darito ang dalagay magdadalang tao at manganganak na isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya Emmanuel na kung liliwanagin ay sumasa atin ng Diyos. Ibig sabihin ng Emmanuel, sumasa atin ng Diyos. Mga minamal, ang Diyos ay nakapiling natin 2,000 years ago. Amen. Nakasama natin ng Diyos. Dumakad ang Diyos sa ibabaw ng lupa. Nakapiling siya ng mga tao sa Israel. Kaya napakapalad ng Israel, maminamahal. Sabi ng Roma 9, talatang 5, na sa kanila, na minamahal sa kanila ipinanganak o sa kanila namuhay ang ating mahal na Panginoon nung siya'y nasa laman pa. Pero siya po ay Diyos na maluwalhati. Sa kanila ipinanganak ang Diyos na nagkatawan tao sa laman, sabi rito, pero siya ang Diyos na maluwalhati. Pero hindi siya tinanggap ng Israel. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan, ngunit hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Ang ating mahal na Panginoon, maminamal na katawan tao sa pamagitan ng bilang Hudyo, bilang Israelita, maminamal, pero hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Sabi rito, kung mababasa po natin ng Roma 9, talatang 5, basahin natin. Dito po sa aklat po ng mga taga-Roma, kabanatang 9, talatang 5, sabi po dito, na sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakailanman siya nawa. Amen. Maminamahal, nakakalungkot sa bansang Israel. Hanggang ngayon, naghihintay pa sila ng Mesiyas. Hindi nila alam, 2,000 years ago, ipinanganak ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, mga Israelita ngayon, katulad sila ng mga isang malaking iglesia dito sa Pilipinas, na naniniwala sila sa isang Diyos, pero hindi sila naniniwala kay Kristo. Para sa kanila, tao lang si Kristo. Yun ang paniniwala ng mga Israelita. Kaya nga, binato nila ang ating mahal na Panginoon. Sabi, bagamat ikaw ay tao, nagpapanggap ka na Diyos. Binato nila ang mahal na Panginoon sapagkat, bagamat naniniwala sila na merong iisang Diyos sa langit at ang Diyos ay Espiritu, pero hindi sila naniwala na si Kristo ang Diyos. Gaya ng malaking reliyon ngayon na nagtuturo na si Kristo ay tao. Siguro sa mga panahon noon, kung nandoon sila, isa sila sa bumabato sa mahal na Panginoon, sapagkat hindi sila naniniwala na si Kristo ang Diyos. Kaya dito po, sabi ng banal na kasulatan, mga minamal, upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Ano yung sinalita ng Panginoon sa pamagitan ng propeta? Sabi ng Isaiah 7:14 at Isaiah 9:6, mga minamal, yan po yung sinalita ng mga propeta noong unang panahon, na yung darating maminamahal na bata, na sabi siya ay ang makapangyarihang Diyos. Siya ang walang hanggang Ama. Siya ang Pangulo ng Kapayapaan. Mga minamahal, sabi, narito, therefore the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call His name Emmanuel. Ang tinutukoy ng mga propeta, walang iba, kundi yung nasa Mateo 1:21. Sabi, ang ating mahal na Panginoon Kristo, itatawag sa pangalan niya, ang pangalan ng Diyos, itatawag sa pangalang Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Basahin po na Isaiah 9:6, Isaiah 7:14. Makikilala nyo, maminamahal, kung sino ang tinutukoy sa Isaiah 9:6, nagbigay ang tanda ang Isaiah 7:14. Sabi, therefore the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call His name Emmanuel. Yan po yung nasa Mateo 1:23. Yan po ang tinutukoy dito sa Mateo 1:22 na nagsalita ang ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng mga propeta. Yan po ang mga sinasabi nila. Basahin natin ang mga talata. Dito po sa aklat ng Isaiah, kabanatang 9, talatang 6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Dito po sa Isaiah, kabanatang 7, talatay 14,
Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ng kanyang pangalan na Emmanuel. Amen. Yan mga minamahal, ang tinutukoy po, mga minamahal sa Mateo 1:21 hanggang 23. Kaya sabi ng ating mahal na Panginoon sa John 5:43, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Yung pangalang Jesus, mga minamahal, na ibinigay ng anghel sa kanya, ito po ang pangalan ng Ama. Sabi niya, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. At sinabi niya sa John 7:17, verse 6, mga minamahal, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa tao na ibinigay mo sa akin. Yung pangalang ibinigay ng anghel na Jesus, mga minamahal, sabi, ipinahayag ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ang pangalan ng Diyos, mga minamahal na Jesus. Sabi, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Yung pangalang Jesus na ibinigay ng anghel sa kanya, sabi, ipinahayag ng ating mahal na Panginoon sa mga tao. Yan po ang pangalan ng Diyos. At sabi rito, mga minamahal, sa verse 26, ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. Yung pangalang Jesus na ipinakilala ng mahal na Panginoon, nakatawag sa kanya, yan po ang pangalan ng ating dakilang Diyos sa langit. Sabi niya, ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko. Basahin natin ang mga talata. Dito po sa kalat po ng 1, kabanata 5, talatang 43. Huwag ninyong isiping ako ang sa inyo. 5:43. 5:43 po. Sabi po dito sa Narito ako. 5:43 po. Narito ako sa pangalan ng aking Ama. At ayaw Naparito ako. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay sa ninyong tatanggapin. Dito po sa kalat po ng 1, chapter 17, verse 6 and 26. Dito po sa talatang 6, kabanatang 6, ipinahayag ko ang ipinahayag ko ang inyong pangalan, iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita sa 26 at ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipinakilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Amen. Kaya nga, ang pangalang Jesus, minamahal, sabi ng Biblia, ito po ang pangalan ng Ama. Sabi ng ating mahal na Panginoong Jesus, naparito ko sa pangalan ng aking Ama. Yung pangalan niyang Jesus, ito po, minamahal, ay pangalan ng Ama. At sabi, ipinayag ko ang iyong pangalan sa mga tao. Anong pangalan ang ipinayag ng mahal na Panginoon? Ito po yung pangalang Jesus. Sabi ng John 14, verse 13 and 14. Ano man ang inyong hilingin sa Ama, sa pangalan ko, sabi ng mahal na Panginoong Kristo, ay ibibigay sa inyo upang maluwalhati ang anak. Tignan nyo, minamahal. Kaya nga, yung pangalan ng Ama, ipinahayag ng ating mahal na Panginoon bilang Jesus. Kaya nga sabi rito sa Philippians, kung mababasa nyo ang Philippians chapter 2 verse 10 up to 11, lahat ng tao ay luluhod, lahat ng dilay magpapayag ng ating mahal na Panginoon Jesus, siya ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ang tunay na pangalan ng ating dakilang Diyos, sabi ng Efeso 5:20, ang pangalan ng Ama ay ang ating mahal na Panginoong Kristo. Kaya mababasa nyo, Philippians chapter 2 verse 10 and 11, maminamal, lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng dilay magpapayag ng ating mahal na Panginoong Kristo, siya ang ating Panginoon sa kalulatian ng Ama, sapagat ang pangalan ng Ama ay ang ating mahal na Panginoong Kristo. Yan ay sa Efeso 5:20. Basahin natin mga talata. Dito po sa aklat ng Pilipos, kabanatang 2, ang talata ay 10 at 11, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod na nang nanga sa langit, nang nanga sa ibabaw ng lupa, nang nanga sa ilalim ng lupa. 11, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalululahati ng Diyos Ama. Dito po sa Efeso 5:20, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Diyos na ating Ama. Amen. Sabi na kayo, lagi magpasalamat sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Kristo sa Diyos na ating Ama. Ang pangalan ng Ama ay ang ating mahal na Panginoong Kristo. Hindi po Yehoshua, hindi El Shaddai,
hindi po maminamahal Adonai, hindi po Elohim, hindi po Jehovah, maminamahal, walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao kundi ang pangalan ng mahal na Panginoong Kristo. At kung meron kang ibang pangalan tinatawagan patungkol sa pangalan ng Diyos, mga minamahal, hindi yan ang tunay na pangalan. At wala kang kaligtasan kung hindi ang ating mahal na Panginoong Kristo ang iyong kikilalaning pangalan ng Diyos. Sabi ng John 1:12, ang sinumang tumanggap sa Kanya, bibigyan niya ng karapatan tawaging anak ng Diyos sa makatuwid ang sumampalataya sa Kanyang banal na pangalan. Pag hindi mo sinampalatayanan yan, kahit ikaw na po, maminamal ang pinaka-aktibo, pinakamasugid, maminamal sa iyong reliyon, hindi ka maliligtas sapagkat hindi ka magiging anak ng Diyos. Sabi ng John 1:12. Kaya sa gabi,